parang, parang, parang iniisip ko na hindi naman din nila ako mahal. Magsusumbong ako sa mama at papa ko. Hindi naman din nila ako tutulungan eh. Takot din naman sila sa uncle ko. Hanggang sa dumating na wala na nga sila. Parang ako na lang mag-isa. Binigyan nila ako ng pamasahe pabalik ng Maynila. Pagbalik ko, ala na pala yung iba naming ari-arian. Tapos nagdesisyon akong bumalik ng Maynila kasi wala naman na ako aabutan parang wala, bubugbugin lang na, baka patayin na nila ako. And then, andun na ako sa Maynila. Ayoko umuwi. Ang ginawa ko, namulot ako ng basura para makakain. Naglakad, nakitulog ako sa dating daan, natulog ako sa luneta. Pero hindi ko alam, malabo ang isip ko. Malabo ang direksyon ko sa buhay. Then one day, parang may tumulong sa akin na DSWD. Sa Senado, nagpunta ako sa Senado, humingi ako ng tulong sa kanila. May isang guard nagbigay sa akin ng pamasahe para makabalik ng kabanatuan. Nagstay pa ako sa Freedom Park, hindi ako umuwi dahil takot nga ako. And then one day, nakita ko ng pinsan ko, tapos ng kaibigan ko, tinulungan nila ako makauwi. Kaso hindi ko talaga kayang mag-isa. Kaya nanghingi ako ng tulong sa uncle ko kahit bugbugin niya na ako. Kahit nung dumating ako sa bahay, hindi okay naman samahan namin eh. Naglalampaso ako, nagpapaligo ako ng aso. Kumakain ako sa kusina mag-isa. Nagtuturo ako ng mga boarders namin kung may assignment sila. Para lang makatago ako sa uncle ko kung sakaling may isipan niyang saktan ako ulit. And then one day, may isang babae na Kristiyano. Ang pangalan niya si Teacher Joy. Nag-share siya sa akin ng konti lang. Pero wala talagang impact sa akin yung dating. Kasi wala akong kaalam-alam sa Kristyanismo. Ang alam ko lang, Katoliko ako. Kung ano man pinaniniwalaan ng mga magulang ko, yun lang din paniniwalaan ko. Pasok! Hi, ako nga pala si Ma'am Joy. Ako si Delma. Pwede ba kitang sharean lang about kay God? Sige. Yan. Sabi kasi sa John 3:16, once na inaccept mo si Jesus as your Lord and Savior, you will be saved. Gusto mo bang mapunta sa langit? Oo naman. Sige, let's pray. Pagpipray kita. Heavenly Father God, Heavenly Father God, salamat po sa walang hanggang buhay. salamat po sa walang hanggang buhay. In Jesus' In name, Jesus' name, Amen. 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 Ayan. Invite sana na kita sa Adwas, dyan lang sa tapat ng PG. Okay ka lang? Okay lang ba? Sige. Thank you. Pinaliwanag niya sa akin kung anong dapat kong paniwalaan. Pero hindi pa rin niya ako nakumbinse. Ang sinabi ko lang sa kanya, sige, pag may oras ako, pupunta ako. Yun nga po yung nangyari na yung na pasasabugin ako ng uncle ko sa gasol. Tumakbo ako, pumunta ako sa kaibigan ko, nagyaya ako ng anak niya, and then naisipan ko na, bakit hindi ko kaya itry na pumunta sa simbahan na sinasabi ng babae na yon? Then one day, nakarating nga ako dito sa Adwas, sa ever-increasing church. Welcome! Aside! Una-una, attend lang ako. And then, na parang may nag-share sa akin. And then, parang naramdaman ko na may mga tao pala na
may mga tao pala sa mundo na to na nagmamalasakit sa'yo. Kahit wala kang tinutulong na financial sa'yo, nagmamalasakit sa'yo, pinapakilala sa'yo ang Panginoon na huwag kang mawalan ng pag-asa sa buhay. May verse po ako sa buhay ko, yung Mark 11:24, that whenever I pray, I just have to believe and it shall be given to me. May kasunod po yung verse na yon, ang verse 25, that whenever you stand praying, forgive so your Father in heaven will forgive your trespasses. Pinatawad ko ang mga uncle ko, pinatawad ko ang mga kaibigan ko, lalo na ang lahat, pinatawad ko ang sarili ko. Ipagpatawad mo. Sa mga first-timers dyan, mapapayo ko lang sa inyo, stay focused kay God. Hanapin nyo ang plano ng Panginoon sa inyo at magpatawad tayo so your Father in heaven will forgive you.